Kung matagal nang alam ng mga tagahanga ng Golden State Warriors at Los Angeles Lakers, ngayon ay malinaw na rin sa lahat. Sina Steph Curry at LeBron James ay nananatiling mga players na may kalibre para sa kampyonato. Gayunpaman, sa kabila nito, tila nag-aatubili ang kanilang mga prangkisa na magbigay ng lahat para sa isang huling pagkakataon na magkampiyon na talaga namang isang biro. Ang pangangatwiran ni na Warriors GM Mike Dunleavy Jr. at Lakers GM Rob Pelinka na hindi natin maaaring isakripisyo ang kinabukasan kung hindi ito magpapalakas sa atin ngayon ay hindi na epektibo matapos makita kung paano pinangunahan ni na Curry at James ang Team USA sa pagkapanalo ng gintong medalya sa Paris Olympics. Kung hindi nila kayang bumuo ng team na may laban sa kampyonato sa paligid ni na Curry at James at Anthony Davis sa kaso ng Lakers, hindi na sila dapat mamuno. Si Curry na nagpakita ng dalawang pinakakahangahangang pagtatanghal sa kasaysayan ng Team USA sa kanyang unang Olympics ay may karapatang mainis sa Warriors dahil hindi kumilos noong nakaraang trade deadline. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming assets, mga hinaharap na draft picks at mga promising na young players tulad ni na Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski, Moses Moody at Trayce Jackson Davis, walang ginawang hakbang ang pamunuan. Dapat mas lalo pang mairita si Curry dahil hindi isinama ni Dunleavy si Kuminga sa potensyal na trade para kay Paul George at si Podziemski sa isang package para kay Lauri Markkanen nitong nakaraang summer. Malamang na hindi makakapantay ang produksyon ni na Kuminga, Podziemski o anumang hinaharap na draft pick sa antas ni na George o Markkanen na sana'y bagay na bagay kay Curry at Draymond Green. Kahit pa maging all-star sina Kuminga at Podziemski, malamang mangyayari ito pagkatapos magretiro o humina na si Curry na ngayon ay 36-year-old na. Kung wala si Curry sa kanyang pinakamahusay na anyo, walang makukuhang malaki ang Warriors. Si James na tinawag na Captain America matapos tanghaling MVP ng 2024 Olympics Men's Basketball Tournament ay malamang na frustrado rin sa indecisiveness ng Lakers. Sa kabila ng pagkakaroon ng dalawang top 10 na talento sa katauhan ni na James at Anthony Davis, tumanggi ang Lakers na i-trade ang kanilang 2027 at 2029 first round picks para kina Miles Turner at Buddy Hield noong 2022-23 season. Isang season kung saan umabot sila sa Western Conference Finals. Gayon din ang isang potensyal na deal para kay Kyrie Irving na sana'y nagbigay sa kanila ng mas matinding kompetisyon laban sa Denver sa nakaraang dalawang postseason. Sa halip, hindi kumilos si Pelinka sa 2023-24 trade deadline at wala ring ginawang upgrade sa roster ngayong summer. Nagreklamo siya tungkol sa mga hamon ng bagong collective bargaining agreement, ngunit tila ito ay isang taktika lamang para mapanatili ang kanyang trabaho. Alam ni Pelinka na kung gagawa siya ng malaking hakbang at magkamali muli, tulad ng nangyari kay Russell Westbrook, maaaring mawalan siya ng trabaho. Ngunit sa pamamagitan ng pag-iwas sa panganib at pagtutok sa hinaharap, mapapanatili niya ang kanyang seguridad sa trabaho. Mayroon ng isang 200 paa luxury yacht ang Lakers sa katauhan ni James, na magiging 40-year-old na ngayong season, at Davis, ngunit patuloy na pinipili ni Pelinka na ipagpaliban ang mga desisyon. May aspeto rin ng respeto na dapat isaalang-alang. Sina Curry at James ay mga alamat ng basketball. Kung patuloy silang naglalaro para sa iyong prangkisa, nararapat lamang na gawin mo ang lahat para matulungan silang magwagi. Ngunit wala sa dalawang team ang lubos na nagpapakita ng ganitong dedikasyon. Parehong ipinahayag ni na James at Curry sa kanilang Olympic run na hindi nila alam kung ilan pa ang natitirang pagkakataon para makipagkompetensya sa pinakamataas na antas. Nakakahiya para sa kanilang mga prangkisa na marinig ang ganitong mga pahayag mula sa dalawang pinakadakilang players sa kasaysayan ng basketball. Ang mensahe ay malinaw, ganap na mag-commit sa pagbuo ng mga team na pangkampyonato sa paligid ni na Curry at James o i-transfer sila sa mga prangkisa na gagawa nito. Mas mabuti pa, ilipat sila sa parehong team upang tapusin ang kanilang mga career ng magkasama at patuloy na ipakita ang kanilang mga hindi mapigilang laro para sa natitirang bahagi ng basketball eternity. Kung may sino man na karapat-dapat na lumaban para sa mga titulo, iyon ay sina Curry at James. Bagamat mahirap hulaan kung sino ang maaaring sumali sa Warriors, malinaw na ang team sa ilalim ng pamumuno ni Steve Kerr ay naglalayong gumawa ng malaking hakbang sa market upang maibalik ang kanilang hangaring magkampiyon. Ayon sa mga ulat mula sa ClutchPoints.com, ang mga players tulad ni na Zach LaVine na dating naglaro para sa Chicago Bulls at Brandon Ingram, dating forward ng New Orleans Pelicans,
ay pinag-uusapan bilang mga potensyal na karagdagan upang palakasin ang roster. Ang mga player na ito ay maaaring magbigay ng mahalagang suporta kina Curry at Draymond Green habang tinutugis ng Warriors ang isa pang kampyonato. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pang konkretong balita tungkol sa kanilang posibleng pagdating sa Golden State. Dagdag pa rito, ayon sa ESPN front office insider na si Bobby Marks, si Curry ay kwalipikadong tumanggap ng 1-year extension na nagkakahalaga ng $62.6 million ngayong off-season sa ilalim ng NBA's Over 38 rule. Kung pipiliin ni Curry na maghintay hanggang sa susunod na off-season, maaari siyang makakuha ng mas malaki pang 2 years extension na nagkakahalaga ng $130 million. Ang desisyong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga desisyon ng Warriors tungkol sa kanilang future roster habang patuloy silang nagtatayo sa paligid ng kanilang iconic na leader. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang star ng Golden State Warriors na si Steph Curry ay nagpakita ng kahangahangang 24-point performance laban sa France upang makuha ang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Ito ay isang kapansin-pansing huling dalawang laro para kay Curry sa Paris matapos siyang makapagtala ng 36 points sa semifinals laban sa Serbia bago ang kanyang pagtatanghal sa gold medal game laban sa France. Si Curry ay sinamahan sa Paris ng kanyang asawa, si Ayesha Curry, na kasama ang dalawa nilang anak na lalaki. Ang pamilya Curry ay tinanggap ang kanilang anak na si Caius Chai noong May 11 ng taong ito at isinama siya sa Paris para sa huling dalawang laro ng torneo. Mukhang ang mga anak na babae ni Steph na sina Riley at Ryan ay naiwan sa bahay sa pagkakataong ito, ngunit dumalo sina Caius at Cannon. Matapos ang tagumpay sa gold medal game noong Sabado, nakita si Ayesha kasama si Sonia Curry na nagkaroon ng insidente sa mga pulis sa France. Si Ayesha ay umiiyak at narinig si Warriors forward Draymond Green sa video na nagsasabi ng tungkol sa baby na natamaan sa ulo. Ang insidenteng ito ay mabilis na nag-viral sa social media at maraming malalaking account ang nagbahagi ng video ni Ayesha, Sonia at iba pa na may pakikipag-usap sa mga pulis. Steph Curry's wife Ayesha Curry breaks down after police deny her access to leave with her baby post-Olympics in Paris ayon sa Drama Alert sa X. Draymond Green says the baby was hit in the head. Hindi pa malinaw kung ano talaga ang nangyari, ngunit kitang-kita na labis na nasaktan si Ayesha at si Green ay malinaw ding hindi natuwa sa nangyari. Ito ay isang kwento na dapat abangan. Isang opisyal ang nagsabi sa grupo na ang presidente na malamang si Emmanuel Macron ng France ay dadaan sa lugar at walang sino man ang pinapayagang makatawid. Walang pinapayagang tumawid sa kalsada ngayon hanggat hindi pa siya nakaraan. Dumalo si Macron sa gold medal match noong Sabado ng gabi. Sinabi ni Draymond Green na isa sa mga opisyal ay tinamaan ang anak ni Ayesha sa ulo. Kaya kahit na natamaan niya ang sanggol sa ulo, wala pa rin kayong magagawa para makalabas sila rito. Tanong ni Green na tila nalilito. Mukhang humingi ng paumanhin ng opisyal sa insidente, ngunit nais lamang ni Sonia na makarating na sila sa kotse. Napakahigpit ng seguridad sa Paris sa buong Olympics. Mahigit 30,000 pulis ang idineploy sa paligid ng Paris at sa iba pang lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga dumalo sa Olympics. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.